Broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. At nangyari na. Naglabas na po ng 20-day freeze order ang Court of Appeal sa mga bank account. Nino? Teka muna, ari-arian Nino? at iba pang asset Nino? ni Pastor Apollo Kibuloy Na? at ng Kingdom of Jesus Christ at mga opisyal nito na unang narinig sa programang 2x2 sa DZRH kahapon. Oh, medyo okay ka na ba? Medyo bumawi na. Bumawi na. Sakop ng freeze order ang 74 bank accounts, Nako. 28 real properties, Nako. isang aircraft. Nako. May aeroplano. Aeroplano kaya ito? Oo, Helicopter. Helicopter. Oh. At mga ari-arian ng Suara Sug Media Corporation na siya ring nagpapatakbo ng media arm ng religious group ang Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa CA, nakakita ito ng rasonableng batayan para paniwalaan na ang bank accounts ni Kibuloy ay sangkot sa hindi lehitimong aktibidad. Ano raw? Sa hindi lehitimong aktibidad at mga krimen gaya ng qualified human trafficking, sexual and child abuse, sex trafficking of children, fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling, money laundering, at iba pa. Sus Mario Joseph. Lahat na yata ng krimen nabanggit. Ano? Napansin mo ba yun? At iba pa. At iba pa. Oo, may ganun eh. Si Pastor Kibuloy po na matagal nang pinaghahanap ng pamahalaan ay sinasabing nasa loob pa rin ng kanyang 30 hektaryang ari-arian o pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City at mahigpit na binabantayan ng kanyang mga followers. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Sarap sabihin ng Friday. Friday talaga. With an F, F, ha? F. With an F, ha? Mhm. Yuhuu! Talaga naman. Kumusta po kayo, mga textmates, mga text partners, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga trolls, Yan. mga buzzers. Yun. Good morning. Kasama sila, no? Siyempre naman. Sayang naman. Lalo ngayon, ang petsa po ngayon August 9 na. August Hindi 9. 6 na araw na lang. Sweldo na!
Aba, o nga pala. No? Kailangan ha, meron kayong performance, may report. May Ayan. report dapat, kaya may kinukompile yan eh. Ganun ba? Dapat kinukompile nyo yan. Kung ilan yung nabash mo, gano'n. Kung sino-sino binash mo. Hindi, meron naman talagang assignment eh. May okay. assignment kumbachero eh. Kung sino ibabash. Oo. Yun lang yun. Ayos ba kayo dyan? Ilang araw na lang ay paparating na ang ating athlete, ano tawag natin doon? Yung ating greatest, Greatest Filipino athlete. Yan. May mga Excited ang lahat. May mga ibang opinion diyan. Sabi hindi si Manny Pacquiao. Manny ang Pacquiao. greatest Filipino athlete. May mga ganun. Kanya-kanya kasi yan. Pareho na sila. Pareho na lang. Wala naman tayong minemenos. Sa ganun. Ang gusto natin maitaas. Yan. Yung dapat na maitaas. Yan. Ayos ba kayo dyan? Sana ayos lang kayo kasi maraming nababalitaan tayo kumbachero na mga batang may sakit. Oo, ganun talaga eh. Bata pagka lalo yung mga magulang, yung mga young parents kumbachero. Na hindi pa masyadong alam ang gagawin. Hindi pa alam ang gagawin. Pagka yung medyo matamlay yung bata talagang hindi na mapakali, hindi na makapasok sa trabaho. Kung papasok man apektado yung trabaho. Yung mga ganun, mga sanggol, lalo na yung sanggol pa lang. Kapag wala talagang experience, hindi alam. Yung pala, kailangan lang ipa-burp yung sanggol. Tama. Di ba? Yung mga simpleng ganun. Alam niyo ba kung paano paano ipa-burp yung sanggol? Tapos yung ang gagawin naman ng nanay papadidehe ng padididehin. Nung pala iyak pa rin ang iyak. Nako, yung tatay naman kung di malaman ang gagawin. Siyempre. Kailangan lang pala ipa-burp. Burp lang. May padighayin yung sanggol. May mga style ng pagpapaburp ng sanggol ha. Paano ba ginagawa mo doon? Kakargahin mo lang. Ayan, kakargahin mo ng nakapatayo. Yung kumbaga yung ulo ng bata ay nasa balikat mo. At medyo may kilala akong ganyan yung baba nasa balikat. hindi sa likod. Dito sa harap, kakargahin mong nakapatayong gano'n. Tapos medyo tatapik-tapikin mo yung marahan likod. yung likod. Tapos maririnig mo na yung gaganon yung sanggol. Parang lasing na. Ganon talaga. Talagang ganon kalakas. Kapag lalo na yung matagal mong iyak na ng iyak, hindi mo pa alam ang gagawin mo. Yung bata kasi, hindi naman nakapagsasalita yan. Ang kanyang lingwahe, pag-iyak. Kaya yung mga nanay dyan, dapat kausapin nyo yung nanay ninyo. Ayan. Yung mga young moms, kausapin nyo yung mga nanay ninyo at nang malaman kung ano ang gagawin. O kaya may mga seminar din yata dyan di ba? Meron din sa mga daycare centers. At yan ang ang simpleng nagiging problema ng sanggol na hindi alam ng isang bagong ina. Totoo yun. Kung pwede nga lang na mag-text sa'yo yung bata may message ka lang, Nay, hindi ako busog, hindi ako gutom. Yun ganun lang. Hindi lang kung ako ganun makadigay. nga lang sana Baka kaya dumating ang araw na may AI na rin sa ganun pag umiyak yung bata, ano dapat maging interpretation ng magulang kapag umiyak ang bata? Dighay. B, gutom. Ayan. C, napupupo. Napupupo. D, napupo na. Oo nga, iyak din ang iyak yun. Diba? Iyak din ang iyak yun. Wala kang kamalay-malay, naliligo na pala sa... Pang-amoy lang ang pang-detect doon. Ayan. Ayan naman ang mga challenges pero exciting part ng pagiging young moms and dads. Mga young parents natin dyan. Sana okay na okay. Narinig nyo ba yung balita na ito? Kahapon pa natin tiniteaser ito matindi to kung bachero. Detalyado na ngayon. Kung ganito kadami to, 74 bank accounts, ganito karami, ano na panggagastos ni pastor ngayon? Yun na nga. Yun ang paraan ng isang gobyernong naghahabol sa isang nagtatago
Ang bira. Liliit ang mundo. Yun. At mawawalan na siya ng resources para siya ay magtago. Para mapilitan siyang lumitaw. Kung meron mang mga nagtatago sa kanya, pati yun susuko rin pag tagal ng panahon. Oo. Kung sa bagay, marami naman siya mga supporters. Oo. Pero kung 20 days lang naman to eh. Oo. But of course, pwede itong ma-extend. Pwede pa ma-extend Depende yan. po yan sa pasya ng husgado. Ng husgado. Lalo pat kung wala namang nakikitang effort o senyales na may intensyong harapin ang kanyang mga kaso sa korte. Yun ang importante. Di ba ang impormasyon ang nagbibigay ngayon ng info sa mga otoridad ay miyembro mismo. Police mismo. Miyembro mismo ng Kingdom of Jesus Christ ang nagbibigay ng information Na nando doon. kung nasaan si Nando Pastor doon. Quiboloy. Kaya sinabi ni General Torre, Mm. may nabasa ako kahapon, sabi ni General Torre, andyan. Andyan lang. Andyan sa loob. Kaya nga medyo nagsabi siya kay Senator Bato de la Rosa eh. Sabi ni General Nicolas Torre, si Mang Kulas. Si Mang Kulas. Si Mang Kulas, kung tawagin nila, si Mang Kulas. Nilalait na kasi nila ngayon si General Torre eh. Oo, Doon talaga. Kapag hindi nila, kapag inis ka talaga sa isang tao, mauuwi ka sa ganun. Sabi ni General Torre, totoo ba, ginagarantiyahan nyo ba sa KOJC na papayagan yung pumasok ng Maylaya, yung mga pulis dyan? Oo, sabi nung sa hearing ni Senator Bato. Sige. Sino sumagot nun? Yung babae? Yung babaeng matapang. Matapang. Yung galit na galit. Hindi makasagot si Attorney Torion kasi alam niya yata kung ano nasa utak ni General Torre. Ang sinabi ni General Torre, alam niyo, pakita niyo nga yung mapa. Pakita niyo yung mapa, balik niyo nga yung mapa. So pinaliwanag niya kung gaano kalaki yung complex na yon. Pero ilan daw? 30 hectares. 30 hectares. 300,000 square meters yan. Sabi niya, dito lang sa Coliseum na to, na napakalaki, na meron pang pinaliwanag niya, may basement, may diretsong ganun sa airport. May ganun. May tunnel. May ganun may paliwanag siya. Doon po, hindi sasapat. Yung ilang pulis lang ang maghahalughog dyan. Bigyan nyo kami ng chance na pumasok dyan. Mga 1,000 pulis, sabi niya. 1,000 pulis, mga 1 buwan. Pang-inis din to si General Torre. Kaya sabi tuloy ni Senator Bato de la Rosa, kung ako PNP chief, sisibaking ko to Sabi ganun. Sabi ni Senator Bato sa isang interview. Talagang mainit kayo kay General Torre matigas din yung mama Matigas din to si General Torre Nicolas Torre. Talaga. Ang bira. Yan po mga kababayan ang update kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero usapang pera po, may bago pong balita ngayon, breaking news sa atin sa Amerika. Eto na. Ang Department of Justice ng Amerika ay naglabas po ng statement at sinabing kanila pong inindict o kinasuhan na sa husgado si dating COMELEC chairman Andres Bautista. Ayan. Ipaskil mo nga, Mother. Pwede mo Pakipaskil bang mo ba sa maipaskil yan? Sa television natin itong kalatas na ito. The United States Department of Justice. Ang nakalagay po doon for immediate release. Thursday, August 8, 2024, United States Attorney's Office, Southern District, Florida. Doon pala sa atin ito. Sa atin yan. Nababanggit lang natin doon na dahil may bagyo nung nakaraan. Maulan dyan sa atin. Ayan po. A federal grand jury in the Southern District of Florida returned an indictment today charging three sino? executives tatlong mga opisyal of an election voting machine and service provider company and a former chairman dating tagapamuno of the Commission on Elections ng COMELEC of the Republic of the ng Philippines Republika ng Pilipinas for their roles sa kanilang papel in an alleged bribery sa isang di umano'y panunuhol and money laundering at scheme paglalaban ng pera
to retain and obtain business related to the 2016 Philippine elections. Para makakuha ng negosyo na may kinalaman sa eleksyon sa Pilipinas noong 2016. Ayan, nako, ayan na. Ito na ho yung itong mga nakakaraan. Ito ba yung Smartmatic na to? Nauungkat natin, kumbatsero. Parang Smartmatic kasi Oo. ang kinasuhan po mga kababayan Binanggit yung mga pangalan. ay si Roger Alejandro Pinate Martinez. Mukhang imported yan, Isa kumbatsero. itong Venezuelan citizen. Saan nakatira? Sa Boca Raton, Florida. Sa Boca? Sa Boca. Hindi ba? Her name was Boca. Boca Cabana. Doon ka lang naglalaro na shato noon Sa Boca Raton. Sino pa? Si Jorge Miguel Vasquez. Ano ba yan? Ano bang nationality niya? Ito'y isang Amerikano. Kano. Oo, nakatira sa Davie, Florida. Pero Jorge Miguel Vasquez ang Itong pangalan. si Jorge Miguel Vasquez Combachero ay lumilitaw na isang dual citizen. Okay. Parang Kasi ang pangalan Hindi, kasi dyan sa atin sa Florida Combachero, maraming mga Latino, mga Meksikano, Tama. mga Cubano, Dahil mga malapit Colombiano. lang yun dun Oo. Ayun. Kaya Tapos, yun, ito yung pangatlo. Ayan, eto na. Yung pangatlo. Together with Juan Andres Donato Bautista, 60 anyos. 60 anyos. Senior citizen na pala si dating chairman Andy Bautista. Oo. Ito Ano daw, sino daw siya? siya po ay former chairman of Comelec. Alam niyo po kung ano yung pinag-uusapan dito, kung magkano? Ito po yung kaso. Allegedly cost at least $1 million in bribes to be paid to Juan Andres Donato Bautista. So ang nagbayad yung dalawa at iba pa, at ang binayaran ng suhol ay di umano ay si Chairman Andres Bautista. Bakit daw po ba binayaran? Bakit nga ba? Bakit? Pakinggan po ninyo at babasahin ni Kumbatsero These ang bribes dahilan. Ang mga suhol na ito were allegedly paid ay ibinigay umano to obtain and retain business para makuha at mapanatili ang negosyo related na may kinalaman to providing voting machines sa pagbibigay ng mga makina sa pagboto and election services at pagserbisyong pang-eleksyon. for the 2016 Philippine elections. Yun nga pala, Ayun. matindi ito. Ito ho'y... To secure payments on the contract para mabayaran yung kontrata. Yung kontrata. Ayun Ito nga ho yun. Ito yung yumanig ho sa atin ng mga nakakaraang taon. At meron pang tumistigo May dito. tumistigo. Laban kay Chairman Andy Bautista. Kaya... Sabi niya, ako ang iyong magiging Saksi! Kaya... Nabigla yata yung balikat ko. Ganun pala yung ginagawa niyo. Sinasabi ko. Yung pala ginagawa niyo, Igan. Ang sakit din nun. Masakit sa balikat yan. Pag kulang ka sa practice. Magugulo. Dapat may stretching muna yan. Bagay pala sila Vicky Morales ay nag-stretching muna na ganun. Ayun, ang saksi niya ay laban sa kanya Ay ang kanyang sariling asawa. Oo, Kasi takanta kasi ang dami nilang pera. Kaya noon pa ay sinasabi sa atin at maging sa Biblia naman, di ba? Mahalin ninyo ang inyong asawa. Tama. Na parang kung paano mo minamahal ang sarili mo, Yes. ganun mo ituring ang iyong asawa. Yun, ganun. Baka sabihin naman ng ating mga mahal na mga taga-subaybay. Indictment pa lang naman yan. Para namang pinalitaw nyo ng mga may sala. O convicted na. Convicted. Parang convicted na. Totoo naman. Yan huy dadaan pa naman sa mahaba-habang proseso. At sila'y presumed innocent until proven otherwise. Yung indictment po sa Amerika, kaya big deal po yan,
ay kung po yan ang Sige nga, nagsasampa. ibida mo nga kumbatsero kung paano sa atin. Sige Sa nga. atin sa Amerika Kumbachero, bago kasi iharap yung kaso, Oo. para dito yung DOJ dito, parang DOJ doon sa Amerika. Oo. Yung pong indictment, ito po yung ipina-file na information sa husgado. Sa husgado. Sa So, husgado. prosecutor, kumbaga dito sa atin po. yan. Ngayon, bago po ma-file ang kaso sa husgado, katakot-takot po ang pinagdadaanan yan. Ang kaibahan lang sa Amerika Kumbachero, kaya mayayabang yung mga prosecutors doon. Oo. Pagka niya i-file namin sa husgado yan, yari na ka yan. Oh, parang ganun. Yari na yan. So dadaan po ito sa paglilitis. Pero bago po dumaan sa paglilitis, meron po munang tinatawag na arrest warrant. Ayan, Oo. arrest warrant na. Arrest Oo. warrant. So kapag naglabas na po ng arrest warrant yan, so depende po sa gravity ng offense, maaaring habang nililitis ang kaso, ay nakakulong ang mga ito. Ayan, Ang mga ito. tingnan nyo na yan, ha? Ang bribery ay at ang kontrata ay dito sa Pilipinas. Oo. Bakit pinakikialaman ng Amerika? Ayan, yun nga, Di ba? napakagandang matinding katanungan mga yan. tanong ho yan. Pero ang mga kaso pala ay international laundering of monetary instruments. Yun. Oo. Hindi lang dahil sa dito sa Pilipinas ito, hindi na pakikialaman ng Amerika. Ganun mapakialam yung mga Pakialamero yung mga kano yan na eh. yan eh. Pati- Hindi lang mga kano. Sino pa? Mga kana. Pati mga kana. International laundering of money instruments and conspiracy to commit money laundering. Ayun nga. Ang tanong, Oo. ano ba parusa dyan? Baka naman Baka naman 2 buwan lang yan. Baka saka 1,000 multa. Katulad ng perjury dito sa atin. Oo. Pakinggan po ninyo at aking babasahin. huli na ba yan? Huling basa na dito po sa ipinalabas Mm. na kalatas na ito mula sa US Department Sige of nga. Justice. Ganito po ang ating mababasa tungkol sa ano ba? Ano ba ang parusa sa ganitong kasalanan? Sakaling mapatunayan may sala Sige. ang isang akusado. Sige. Ano nga ba? Narito po. Bawat isa, each face, bawat isa daw po dito sa mga akusadong ito, face a maximum penalty Na ay naharap sa pinakamalupit na parusa. of 20 years What? for each count. Ay, grabe pala yan, Dong. Hindi pala total. Hindi pala total. For each count. So kung ilang kung ilang bilang yung kasong international laundering of monetary instruments and conspiracy to commit money laundering, Yung pala ang, halimbawa. dagdag ng dagdag yun. Jesus Mariano kain. 20 years ng 20 years. Baka ugat na lang si chairman kung makukulong eh. Nako. Oo, kung makukumbik. No, kung makukumbik. Ay, nako. Abangan po natin yan. By the way, Yan ang aral sa mga hindi mapigil-pigil sa pangangati ng kamay. Ayan. Saan kadadalhin ng salapi mo na yan. hanggang kailan ka magiging maligaya sa salapi? Hanggang kailan ka makapagtatago. Hindi lang yan. Tingnan nyo yung si Congressman Arnie Teves. Gaano rin ang perang naipon nun, nakuha nun sa isabong. Tingnan mo ngayon. Kaya ang salapi kumbachero ugat din ng kasawian yan ng kalungkutan at ng kadalamhatian. Kaya yung mga walang pera, yung kakaunti lang pera, tamo si Paring Ray. Sabi ni Paring Ray. Yan, Di ba? Yung kung sino yung maraming pera, yun ang malaki problema. Tanong nyo sa mga bilyonaryo dito na nakakausap natin. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Beno, ang tunggak na oras, 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. ACS Balita. Susunod na. Makapag
katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Higit 2 pisong rollback sa Uy! presyo ng produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 6.3% sa ikalawang quarter ng taon. Bilang ng krimen sa bansa bumaba ayon sa PNP. Partido ni Pangulong Bongbong Marcos at ang Nationalista Party ni Manny Villar nagsanib para sa 2025 elections. SUV nagliyab sa EDSA, matinding traffic naranasan. At isang poganteng Koreano arestado sa Pampanga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. may nakamba pong higit 2 pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay na rin sa 3 araw na trading sa regional market. Batay sa 3 araw na kalakalan, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina mula 245 to 285 pesos per liter. Ang diesel ay hanggang 2 piso, habang ang kerosene ay baka umabot pa daw ng 240. Wow. Malaking tulong ito sa mga pamilya ngayon pa lamang bumabangon sa hagupit ng bagyong Karina at Habagat, at sa malaking gastusin sa pagbubukas ng klase ayon kay Mother Malu Cabral. Yan, isang nanay yan. Oo. Alam na alam niya yan. So sa gasolina, halos 3 piso. Yes. Tapos sa diesel ay 2 piso. mahigit 2 Mahigit piso. 2 piso. Ayun, Ayun, nako. at saka So, sa kerosene. so alam nyo na gagawin ninyo sa mga motorista ngayon. Anong dapat gawin, kumpatsero? Full tank na. Magpa-full tank na kayo ngayon. Napakaloko yung ganun talon eh. Baliktad. Nakaamba kasi. Oo, Nakaamba daw kasi ang roll. Di ba kapag Pag amba, nakamba, para sasaktan ka. sasaktan ka. Hayaan mo Si na. John John yun, si John John. Kakampi ng all companies yun eh. Si John John Bailon. Oo. Samantala, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon. Ayon kay National Statisticians Denny Mapa, bumilis pa sa 6.3% ang gross domestic product o ang halaga ng produkto at serbisyo sa bansa mula Abril hanggang Hunyo. Mas mabilis ito kumpara sa 5.8% na GDP noong unang quarter ng taon at pinakamabilis na paglago ng ekonomiya mula sa ikatlong quarter ng 2023. Tinukoy ng PSA ang construction, wholesale and retail trade, repair ng mga motor vehicles at financial insurance activities na siyang may pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya. Halos tayo pala ang pinakamalaki ang iniangat ay Vietnam. 6.9. Ang Gra- Pilipinas ay 6.3. Yun. Good news yan. Ito pa isang good news. Sana'y totoo. Ibinida ng PNP ang paggaba ng mga insidente ng krimen, kabilang na ang rape, carjacking at pagnanakaw, habang ang overall crime volume ay bumaba rin sa nakalipas na 12 buwan. Sa talumpati ni PNP Chief Romel Marbil, kasabay ang ika-123 anibersaryo ng police service sa Camp Crame, iniulat nito na bumaba ang kabuang crime volume ng mahigit 14,000 mula July 2023 hanggang June 2024. Sinabi ni Marbil na naitala ang significant decrease sa rape, carnapping at robbery, habang higit 21% naman ang ibinaba ng cybercrime incidents na nagpapakita na epektibo raw ang pinahusay pang capabilities at efforts ng pambansang pulisya.
Alas 6:34 ang ating oras. Maya pa ba kay kong ane mga kabalen? Gising na ba kayo? Nakipag-alyansa na ang Partido Federal ng Pilipinas sa Nationalista Party para sa 2025 elections. Sinaksihan ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Senador Manny Villar bilang chairman ng NP ang paglagda sa kasunduan na ginanap sa Taguig. Ayon sa Pangulo, masaya siya na nagkasama ang dalawang malaking partido politikal sa bansa na may isang layunin ang mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na mas magandang makipag-alyansa sa ibang leader politikal kaysa sayangin ng oras at resources sa pakikipagbangayan. Kaya naman na ating ginagawa ito. Dahil patuloy ang we are continuing to answer the call for unity. And this is what I always explain to people. This is, of course, this is in preparation for the midterm elections. But nonetheless, it is something that we have been talking about during the presidential campaign. Ang ating sigaw ay ang pagkakaisa, unity. And that continuing call for unity remains. And that is why it is very gratifying to see that the significant, the big and influential and historical national parties of the Philippines have come to answer that call for unity. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa... EDSA Ortigas sa flyover. Ayon sa MMDA, nangyari ang aksidente dakong alas 9:10 ng umaga at nagdulot ito ng matinding traffic sa lugar matapos okupahin ang isang buong lane. Maswerte namang nakaligtas ang driver ng sasakyan at agad na isinailalim sa medical examination. Naapula rin agad ang sunog matapos respondahan ng mga otoridad pero iniimbestigahan pa rin ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Isang Korean national na wanted sa Seoul, South Korea ang naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Pampanga dahil sa copyright violation. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang suspect na si Kim Jong-sik, 55 anyos, ay naaresto sa tinutuloy nitong bahay sa Angeles City. Ang dayuhan ay target ng arrest warrant na inisyu ng Busan District Court noon pang 2022 matapos kasuhan dahil sa paglabag sa copyright laws bunsod ng pagbebenta ng walang permiso ng video streaming platform sa internet. Sinasabing nag-ooperate si Kim noong 2023 ng 2013 ng isang Korean language streaming service sa Pilipinas kung saan ay nag-aalok ito ng mga pelikula at entertainment shows na nakuha niya ng walang permiso mula sa mga may-ari nito sa Korea. 6:37 ng umaga, susunod! Ito boy! Naalala nyo ba at mukhang hindi masyado napansin yung isang SUV na nag-counterflow sa EDSA busway. Hindi po pumasok sa EDSA busway lang ha. Nag-counterflow sa EDSA busway. Pabaligtad. Pabaligtad, pumasok na nga sa EDSA busway. Pasalungat pa. Pasalungat pa. Nako, nakita nyo na ba yun? Napanood nyo na ba yun? Nako, kung mamaya, papanood namin sa inyo. Kung papayag si Yuel. Nagtatalo pa nga yung mga sakay ng bus na kumukuha ng video. Sabi, paano siyang nakadaan dyan? Diba? Takang-taka sila. Talaga. Sabi pa nung isa, baka sisihin niya dyan ang Waze, ha? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:38 in the morning. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano ang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu!
At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:43 na ng umaga, pinadalhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang driver ng SUV na nag-counterflow sa EDSA busway. Ang bihirang patis. Ang driver po nito ay isang lumilingon sa pangalang Christopher Jude Lim De Vera. Ayan. No? Ang dahil ang pangalan, Christopher Jude. Christopher Jude. Jude. Tas Lim. Yung Lim siguro, middle name. niya yun. Tapos Tas yung ang apelido niya talaga ay De Vera. De Vera. Ayan, ayan yung video. Pwede ba nating mapakinggan yung pangyayari sa Jongs TV yan, courtesy of Jongs TV yan. Pakinggan niya na, ito po yung nag-counterflow come in. Come in, Jong. Counterflow to, counterflow. Bakit may counterflow dito sa ano? Sa counterflow. Baslim. Sige, banggain mo. Ano dito? Uy, bangga pa. Bukan mo. Babae? Lalaki. Bakit siya pumasok doon? Saan ba siya galing? Bakit nag-counterflow? Lasing. Ha? Lasing? Ano yung atras ko? Atras ko? Hindi, palabasin mo na lang. Kasi kawawa mo. Baka galawin ka yan. Hindi, malayo yan. Baka may kargada yan eh. Baka may kargada yan. Atras ka talaga, ang layo niyan. Baba ka. Pumasok kasi siya dyan. Counterflow. Dito sa ano to eh. Pagodalupe. Counterflow oh. Ano counterflow? Dito. Bakit siya nakapasok dyan? Saan ba yung galing? Alam mo bakit nakapasok yan? Pumasok siya. Ha? Pumasok siya. Naku. Wala man lang nakapagsabi na ay wala pa lang. Baka kasalanan naman ng Google Map yan. Huwag mo na sisihin si Wiz ha. Gagawin mo. Alam niya yan. Yari ka ngayon. Huli siya. Huli siya, meron Andyan, siya kulong. Huli na Pero talaga. lisensya niya, kulong. Yari ka ngayon. Noong July 28 ng gabi. Ito po ay sa EDSA Guadalupe Carousel Lane. Ayun. July 28 pa pala yan. July Sabado. 28. July 28 pa yan, kumbatsero. Tama-tama. Kausapin natin ang executive Ay, linggo assistant. pala, linggo. Ayun, 28. Oo. Oo nga, tama. Linggo pa pala yan. Biruin mo. Luwag naman pag linggo ah. Maluwag. Eto nga, kasi ang sabi nga ng LTO, it was found that you were driving Na pag-alaman na ikaw ay nagmamaneho, that you were driving under the influence of alcohol na nasa ilalim ng impluensya ng alak at the time sa of oras incident. nang mangyari ang insidente. Ayan, kausapin natin kumbatsero ang executive assistant to the secretary ni Secretary Jim Bautista, si Ginoong Jonathan Hesmundo. Magandang umaga po, Ginoong Hesmundo. Hello, sir. Good morning, Captain Ying. Apo, good morning po. Kasama ko po si Jerry. Good morning, sir. Yes, good morning, Ka Jerry. Opo. Pinatawag na pala ng LTO tong driver na to. Humarap po ba? Opo, binigyan ng show cause order maliban sa pinatawan na binigyan na ng mga ticket, binigyan na ng penalties doon sa pagkaka-counterflow dyan sa busway ng maghahating gabi na yan ng linggo. At marami naman siya na galing daw siya ng gimikan. Opo. So, nakainom. Ginamit niyang yun ang ginamit niyang salita. Inamin niya hong nakainom siya, sir. Oo, ayun nga, sa salita niya, galing siya ng gimikan. Oo. So confirmed na ito po'y driving under the influence, ano? Opo. At, Confirm. nakita niyo naman doon sa video na
naamoy siguro ng mga enforcer. Opo. At saka, kompo hindi naman siguro basta naamoy lang Malamang, hindi ba meron kayong gamit, may ginagamit ang otoridad dyan? Pang-test ng ano? Ng... Breathalyzer. Yun. Ayan, breathalyzer. So, mukhang yung grupo na nandun sa Guadalupe, mukhang wala silang dala. Wala doon, oo. So kung nakainom po ito, ano po ang ginawa ng otoridad dito, ng LTO, ng DOTR? SAIC yata ang in charge dito sa EDSA Busway. Tama, ang mga enforcers na nandun sa Guadalupe ay mga SAIC at MMDA. Okay. Pinaghalo. So, Pagkahalo. binigyan na nga ng ticket sa paggamit ng busway at nag-counterflow pa nga. At on the spot nga ay inisyuhan na ng citation ticket. Maliban sa binigyan ng show cause order para naman nga doon sa driving under the influence. Hindi po ba yung driving under the influence, ito po isang criminal offense? Kaya nga po sa LTO na siya magpaliwanag kung anong kaukulang penalty naman para doon sa violation na yan. Hindi po. Kung criminal offense po, dapat sa police diniretso yan. Ano po ba ginawa nung SAIC ayon sa report sa inyo kay Secretary Jimmy Bautista? Ang report nung team na nandun nga sa Guadalupe ay una ay ang kanilang mga ticket niya ay para doon sa mga violation. Traffic violation lang Opo, at yun nga MMDA din ay tumulong nga na mailabas yung sasakyan niya. At nakaharang kasi siya sa isang bus. Talaga? Actually, may isa pang ambulansya sa likod niya. Ganun? At pinagtulungan na mapaalis nga siya. At pagkatapos ng isyuhan ng ticket ay hanggang makalabas nga siya ay sinabi ng mga enforcer, naku, mukhang hindi ito kakayaning magmanehong pauwi. Lasing na lasing. Ng BGC. Doon sa bahay niya sa siyang kondo sa BGC. Sino ho nag-drive? Yun hong isang enforcer ng SAIC at sinamahan siya ng isang taga MMDA. Dahil ang mga enforcer po ay sinabing mukhang hindi ito kakayaning magmaneho. At tinulungan nga nilang makauwi doon sa kondo niya sa BGC. Enforcer ng SAIC, ibig sabihin, Coast Guard po ba ito? Hindi po. Iba yung Coast Guard, iba yung SAIC. Opo. Ano po yun? Civilian po? Yung civilian personnel ng SAIC yung nagmaneho? Yes po. Opo. Hindi ho taga Coast Guard. Hindi po taga Coast Guard. Okay, kung meron pong criminal offense dito dahil driving under the influence, mabuti na lang walang nasagasaan to, walang napatay ito sa pagmamaneho niya ng lasing. Hindi po ba dapat diniretso to sa presinto? Sa pulis? Nakikita namin dyan is after nyo sa LTO ay baka nga masampahan siya ng kaso sa PNP. Hindi po, nung oras po na yun, sir. Wala kasing doon sa team na nandoon ay wala ang pulis, ang PNP. Usually ay merong composite kasi yan, merong Coast Guard, may MMDA, may PNP, Highway Patrol Group. At that time yata nga ay wala doon sa Guadalupe yung PNP. Opo. Ibig po namin sabihin kung yung pong SAIC ay huli na po siya, dapat diniretso nung SAIC sa pulis dahil pulis po ang magsasampa ng mag-iimbestiga dyan dahil nga uulitin ko lang yan po hindi naman ordinaryong traffic violation gawa nung siya nagmamaneho ng nakainom. Tama nga po. Bakit po hindi dinala sa police station? Dahil ang pagkakaalam na protocol nitong ating mga enforcers ay ini-endorse nila yan sa LTO. Ngayon, kung hindi maayos nga yung pagpaliwanag sa LTO ay malamang ay sampahan siya ng kaso sa PNP naman.
Hindi po, dapat po kasuhan talaga, sir. Hindi po yung hindi maayos ang paliwanag dahil confirmed na na nakainom po, na lasing po ito nung nagmamaneho sa... Imagine po kung kanyan, kung mabuti na lang kung, na hindi nagtuloy-tuloy. Kung binangga head-on yung bus niya, naku, laking aksidente po niyan, sir. Dapat po nung oras na yon, hindi ba diniretso sa police station yan? Yun po ang point natin dito. Kasi sino po ba itong Christopher De Vera na to? Wala po bang kakilala o kamag-anak niyan sa DOTR ito? Yan nga ho ang isang tinuntun namin. Monday and Tuesday nga po ay pinag-alaman namin. Mukhang wala naman. Wala po. Dahil akala nga namin ay merong kamag-anak, kapamilya na taga-DOTR. Wala, na-trace na namin, mukhang wala. Wala po. Kung sino man yung De Vera na kamag-anak. Meron po ba kayong De Vera na official dyan sa DOTR? Wala ho, hindi ho niya kamag-anak na pag na-trace nga ho namin at kahit yung si Tracker Lim ng Saik ay hindi nga raw ho niya kamag-anak. Hindi nga, dahil Lim yung middle name nito. nga, Lahat na lang apelido. Lim tsaka De Vera. Oo, Lim. Pareho, nataon naman na merong De Vera at merong Lim sa DOTR. Sa DOTR, oo. May De Vera ba talaga dyan sa DOTR? Kaya nga ho, tinrace namin at tinanong namin kung kakilala nila. Hindi raw nila kamag-anak yan. Siguro ito po ay maging learning experience din para sa otoridad natin. Para din po ba alam kung ano gagawin, ano? Pagka may nahuling ganyan na Ginoong Hesmundo. Tama ho. It's a learning experience dahil first time namin na may mga lasing pero unang beses nung lasing na nag-counterflow. Counterflow pa. Pumasok na, counterflow pa. Tama. Mario Joseph, ano? Yun, first time yung nangyari nga dyan sa busway kaya na yung mga enforcers na nandun sa Guadalupe. Nagkataon nga walang PNP at that time. Maghahating gabi na yun ng Linggo, July 28. So ang sagutin ho niya, bukod sa violation niya sa pagpasok sa busway, violation siya sa counterflow, ang pinakamatindi yung pagmamaneho niya ng lasing. Opo, ang isang patunay na nakainom siya nung sinabi nga ng mga enforcers ay atras mo na lang at labas ka diyan sa busway. Nakasagi pa nga nung mga yung mga barrier doon, yung mga concrete barrier. Na na mukhang hindi nito kakayanin magmaneho. Kaya't iba na ang nag-atras. Iba na ho nag-atras. Siya nag-atras. Hindi, paano ho nailabas? May tinanggal ba yung barrier o pina-atras hanggang doon sa ano? Oo, pina-atras niya, malayo-layo rin yung pinatukan niyang butas. At habang ina-atras niya ay nasasagi niya yung concrete barrier. Kaya minabuti nung mga enforcer na pagka pinakawala natin ito at nabigyan na natin ng ticket ay baka hindi makarating at baka makadisgrasya pa. Kaya minabuti ng mga enforcer ay dalhin na natin to, tayo na magmaneho at iuwi na natin to bago makadisgrasya ng iba pa. Opo, okay po. Ang nakalagay pala sa RA 10586 Kumbachero, ang nagmamaneho ng ito para maintindihan lang ng mga maneho kahit lasing. Ang sentensya pala diyan 3 months to 20 years depende dun sa halimbawa may mga napinsala. At multa na 20,000 hanggang 500,000 at suspendido ng 1 taon sa first offense pa lang yung kanyang driver's license. Dapat ma-implement po ito, sir, para lang merong matutunan ng ating mga kababayan na ipinatutupad ang batas kahit na nga ba taga BGC pa yan. Kahit na naka-SUV pa yan. Sir, parang naging special pa kasi sa inyo. Ipinagmaneho pa pauwi inihatid pa sa kondo Hindi po, tama po na ay ang sa do sa mga enforcers minabuti nilang ipagmaneho dahil baka makadisgrasya.
Kaya tama po yung mga binabanggit yung mga penalties for driving, drunken driving. Talagang kailangan niyang harapin yon. Mag-uumpisa ho sa LTO at marami pa po siyang haharaping mga kaso. Nag-uumpisa pa lang po, na-issuehan na ho siya ng ticket, yung 5,000 first offense sa paggamit ng hindi otorisadong paggamit ng busway. Marami po siyang kakarapin. Hindi Marami yan. For the meantime, suspended na ho ba yung kanyang license, sir? Doon po, meron pong traffic adjudication service dyan po sa LTO. Diyan ho siya magpapaliwanag at yun ho ang magdidesisyon kung i-suspend ang kanyang lisensya. Opo. Okay. Salamat. Salamat Thank po, you, sir. Mr. Hesmundo. Thank you. Walang anuman po. Katunying, ka Jerry. Opo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ito pala, kumbanchero. So, 3 months imprisonment. Depende yan kapag lumalala, kapag may nasugatan, may namatay. Pero yung ganong wala namang namatay o walang nasugatan, ang multa ay from 20,000 to 80,000 pesos. Yung Tapos may, yun nga, yung 3 months imprisonment at binibigyan pala ng kapanyarihan ang LTO na after 5 years ay rebisahin itong batas na ito, lalo na yung mga penalty. Kung kailangan nilang higpitan pa. Di ba? Kailangan yan, kumbatyero. Kasi dapat ipinatutupad ng kasi gusto. kapag ganyan din lang ang nangyayari sa bayan natin na may batas tapos papanoorin lang natin, hindi, wala namang napatay wala namang na-aksidente Hihintay pa ba natin yun? Paano matututo tayo doon? Paano tayo matututo doon? Higi nga. Nahihintay mo natin na wala na, may buhay nang nawala. Ay, nako. Uulitin ko, dapat idiniretso sa pulis yun. Idiniretso yun, kinasuhan yun sa pulis. Kung hindi siya makapagmaneho, tama lang na dinala ng traffic enforcer papunta sa police station. At kung hindi talaga siya makagulapay, doon siya sa presinto matulog. Sa selda. Oo, kung iba yun palagay ko hanggang ngayon nakakulong yun Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Doon po sa mga gustong magka-sticker ng DCRH at kumita pa. At magkapera. Pumunta po kayo sa tapat ng SM Sukat bago kumana ng C5. Ulitin natin tapat ng SM Sukat bago kumana ng C5. Andon ang ating malakas team. Norman, take it away! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Bilis ang oras pag Friday. Oo nga. Ba't ganun? Parang gusto ko na umuwi Hindi, pero totoo po yung binabanggit namin sa inyo Ilang kaso na po ng aksidente. Hindi lang po basta aksidente, yung mga malagim na aksidente, may mga namatay, na malubang nasugatan dahil po sa mga nagmamaneho ng nakainom. Lasing. Ng lasing. Hindi katulad sa atin sa Amerika, kumbatyero. Kahit paano, may designated driver talaga Halimbawa, isang grupo, gigimik kayo. May may i-assign na huwag kang iinom kape-kape ka lang O kaya merong inuupahan. Merong inuupahan na driver. Sa atin sa Korea, usong-uso meron yun. Manapunta tayo sa Korea. Saan mo ba napanood na telenovela yun? Koreano? Saka sa atin sa Amerika, mas mabigat ang parusa. Mas mataas ang multa sa drunk driving na ganyan. Kasi alam nila na ang laki ng perwisyo, ang laki ng pinsala, ang daming nalalagay sa panganib na buhay dahil sa nagmamaneho ng nakainom. Ang daming kumbatyero, ang daming kahit mga sikat na tao sa Amerika. Sina Mel Gibson, sila Justin Timberlake ba yung pinakahuli? Tapos yung magagaling na mga singer. Nahuhuli yan sa walang pinapatawad ang huli talaga. husgado ng Amerika diyan. Multa o kung kailangan ikulong, kaya ikukulong.
Kailangan pong umabot sa ganun meron pong napaparusahan kasi hindi natin pinapansin yung batas na yan. Ito pong basahin ko nga uli yung nung bago-bago yan, natatandaan ninyo? Nung bago-bago yung batas na yan, kailan ba yan? 2013 ba yan, kumbachero, yung batas na yan? Parang gano'n, no? Mga more than Nung 10 bago-bago yan, may mga pulis na tumatambay sa mga kabaret. Oo. Pag nakita nilang yung papalabas ng kabaret, ay biglang sumakay at nagmaneho, huli ka agad. Uulihin. Meron talagang ganun gano'n. ang ginawa nila, no? Nung bago-bago yung batas na yan. Ganun lang yata talaga ang batas natin Katulad din naman nung batas na yung sa seatbelt law. Oh. Ganun din naman yung anti-distracted driving ba yan? Sa cellphone. Sa cellphone, bawal. Yun po, ang gagandang sanang mga batas nun. Pero wala. Puro tayo umpisa. Kagagaling natin sa umpisa. Ito, ang problema, ulitin ko lang pasensya na, at the risk of being repetitive, hinuli po nung SAIC, nagtawag ng MMDA kasi wala silang panikit, tinikitan, dadagdagan ko lang kwento ni Ginoong Esmundo, meron pong dumating na pulis, may dumating na 2 pulis para po sana pwede nang diretso sa presinto yan. Patawarin niyo ako, Ginoong Esmundo, ayoko naman kasing magkontrahan tayo dito kasi meron pong impormasyon kaming nakuha na may tumawag po dun sa 2 pulis na ibalato na lang sa SAIC. SAIC na lang maghahatid. Nako, yun na. Oo. Kaya nga ito ang House of Representatives, merong nakatunog na congressman dito. Gusto nga raw itong imbestigahan. Hindi lang for this particular incident, kundi kung paano ba ipinatutupad ng mga pulis ang batas o ng mga otoridad ang batas. Hindi ba katulad yan? Dapat diretso. Subukan nyo kung isang geologs lang na kung sino yan. Isang karaniwang empleyado lang o naghahanap buhay lang na napadaan ng gano'n. Yung same situation. Same situation. Sigurado yun. Baka hanggang ngayon nakakulong pa yun Baka hanggang ngayon nakakulong. Yun ang problema porke ba't mahal ang renta ng kondo sa BGC anak ng bakang dalaga. Tuloy, dahil sa kanyang apelido napagbintangan pa na may kasanggang dikit doon sa DOTR. Ganon kaagad. Ganon agad. Kawawa naman yung kaapelido niya. Napagbintangan ka pa, General. Napagbintangan Hindi nga ba kamag-anak o kakilala? Sabi ni Ginoong Esmundo, hindi raw kamag-anak ni General na taga DOTR Hindi ba? Pambihira. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Partner, headline lang ako. Balik ko kagad sa iyo. Ayun, sandali po lamang. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, dating COMELEC Chairman Andy Bautista at 3 iba pang opisyal ng Smartmatic kinasuhan ng bribery at money laundering scheme ng US Federal Jury. CA, Commission on Appointments, Court of Appeals, naglabas ng freeze order laban sa mga bank account ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ at mga opisyal nito. Businessman Enrique Razon, naungusan na si Manny Villar bilang pinakamayaman tao sa Pilipinas ayon sa Forbes. No apprehension tuwing rush hour ipatutupad sa lungsod ng Maynila.
Team ng National Kidney and Transplant Institute ginawa ng ward sa dami ng pasyenteng may leptospirosis. At isang lolo na may Alzheimer's disease patay sa sunog sa Maynila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik, 7:14 ng umaga. 7:17 na umaga, patay ang isang 69 anyos na lolong may Alzheimer's disease matapos na matrap sa nasusunog nilang bahay sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa mapping operation na lamang natagpuan ang bangkay ng biktimang si Crisanto Cruz na naiwang nakahandusay sa kanyang kwarto. Hanggang alas 5:20 ng hapon nagsimula ang sunog sa dalawang palapag na bahay na pagmamayari ng isang Teresita Saba sa May Tuason Street sa Sampaloc. Maabot ito sa ikalawang alarma. Ayon sa mga otoridad, nasa 50 pamilya o 200 individual ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Ipatutupad sa mga lansangan sa lungsod ng Maynila ang no apprehension policy tuwing rush hour, batay na rin sa kautusan ni Manila Mayor Hani Lacuna. Ginawa ni Mayor ang desisyon upang iiwas ang mga motorista sa pag-aresto sa panahon ng rush hour mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 at mula naman sa alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi upang hindi magdulot ng pagkaabala sa kanilang biyahe. Paliwanag ng alkalde, sa panahon ng rush hour ay marami ang mga motorista ang nagmamadaling makarating sa kanilang paroroonan at kung aarestuhin ng mga ito ay lalo lamang lilikha ng traffic at mahuhuli sa pagpasok sa trabaho o sa eskwela. Inisyuhan ang freeze order ng Court of Appeal sa mga bank accounts at ari-arian ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at mga opisyal nito. Sa desisyon ng CA, inilagay sa freeze order ang 10 bank account ng pastor, 7 real property, 5 motor vehicle at 1 aircraft. Ayon sa CA, may nakita silang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa mga illegal na gawain ni Kibuloy gaya ng qualified human trafficking, sexual and child abuse, bulk cash smuggling, Bulk cash? May bulk cash smuggling, money laundering at marami pang iba. Dahil din sa freeze order, hindi na maaaring galawin ni Kibuloy ang kanyang pera at assets kabilang ang bank accounts ng Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo ng SMNI. Effective immediately ang naturang order at magtatagal ito ng 20 araw. Samantala, wala pang inilalabas dokumento hinggil dito ang kampo ni Kibuloy dahil hindi pa naman daw nila natatanggap ang opisyal na kopya ng naturang kautusan. Sa ibang balita, naungusan na ni Ports and Casino magnate Tito Enrique Razon Jr. Sino? Tito Si Enrique Tito. Razon Jr. Tito Ricky. Talaga bang may Tito ito, Mother? Si Tito yan, si Tito Ricky. Naungusan na raw ni Tito Ricky ang yaman ni real estate tycoon Tito Manny Villar bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas ayon sa latest report ng Forbes na inilabas kahapon. Bagamat napanatili ng magkakapatid na si ang mga tagapagmana ng yumaong SM Group founder Henry C. Sr. ang kanilang top position sa Forbes list ngayong taon, sa individual basis naman ay hawak na ni Razon ang titulo bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Kaya ang gaan ng loob natin yan kay Tito Ricky. Na ang estimated na kayamanan ay umaabot sa 11.1 billion dollars. Grabe. 11.1 billion dollars. Iniugnay ng Forbes ang pagtaas ng kayamanan ni Razon ng $3 billion sa remarkable performance ng kanyang shares sa International Container Terminal Services na lumago ng halos 80% sa nakalipas na taon sa gitna ng muling pagbangon ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, pangatlo na ngayon si Senator Villar na ang net worth ay bahagyang umangat ng $1.2 billion upang maabot ang $10.9 billion. Narito pa ang pinakamayayamang negosyante ngayon sa Pilipinas. Si Siblings, sila ang nangunguna $13 billion. Pangalawa, Enrique Razon, 11.1. Manny Villar, 10.9.
si Ninong. Ninong, mo. RSA. RSA, $3.8 billion. Ang Isidro Consunji and Siblings, 3.4 billion. Tony Tan Caktiong. Labo tayong Mac Chicken Joy dyan. Mac Chicken Joy. $2.9 billion. Si Tito Lucio. Lucio Tan, $2.65 billion. Jaime Zobel de Ayala, $2.6 billion. Lucio and Susan Co, $2.3 billion. At Aboitis Family, $2.2 billion. At Baha Family. Hindi kasama. Hindi kasama. Samantala, mamigay muna tayo ng pera. Ayan, Andiyan na ba? yan. Andiyan na ba? Dapat. Kanina pa ako naghihintay ng signal ninyo eh. Andiyan na pala. Sige nga. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Sherwin, go, go, go! Yes, Katunying, Jerry. Ito na mga hindi lasing at hindi nakaka-counterflow ng mga winner natin ngayong umaga. Baka naman nakainom yung mga yan, ha? Sherwin. Nakainom ba kayo? O hindi sila nakainom. Walang nakainom dito. Kaya naman mananalo sila ng papremyo sa DZRH Stickering Malakas. Wow. At unang-unang dumating. Umuulan ba? Ba't nakapayong kayong lahat? Ba't nakapayong kayong lahat, Sherwin? Niyayabang namin yung bagong umbrella ng DZRH. Kita nyo ba? Ganda. So hindi lang talaga pang-ulan yan, pang-araw din. Pang-araw, pang-forma eh. Pang-forma. Tatabla ng ulan, di ka natatabla ng araw, pero tatablan ka ng swerte. Yun. Ang lepong si Kuya, paano mo? Alfonso de los Reyes. Si Kuya Alfonso Tres. De los Reyes? Alfonso de los Reyes. Kuya, Are. Are. CMP. Isang buwan nito CMP. Pero Ano yung kalokohan eh? Lagi ka nakasunin sa DZRH. Lagi, noon pa man. Nakasunin sa DZRH at ikaw yung unang-unang dumating dito. Sino paborito mo announcer sa DZRH? Si Katunying at saka si Jerry. Katunying ka, Jerry, meron na 1,000. May ganun pa eh. May ganun pa May eh. kumpas pa eh. May ganun pa eh. Dito boy. Pero mo, binaga. Papa boy. Susunod. Ngayon, alam na alam. Alam na alam. Salamat po, Katunying ka, Jerry boy. Ay, salamat. Meron kami sa Isabela. Ay, salamat po sa DZRH t-shirt at grocery bag ng DZRH. Yan. Ayun. Ito, yan o. Yan, sa'yo yan. At doon sa mga dumating na, paano mo? Ayan. Jerry Zagas, Jerry, Januario Miranda, Januario, Julio Navarro, si Julio Navarro, Noli Arriaga, si Kuya Noli Arriaga, lahat yun, meron din tatanggapin regalo mo lang sa DZRH. Congratulations! Katunying ka, Jerry! Susunod! Ayos. Hindi ako naniniwala di nakainom to. Susunod! Dito, boy! Ano? Kahit Jerry, Katunying, maraming salamat po. Ayun, okay po. Mga bossing. At palaging don't drink when you drive. Ano ba? Don't drive when you drink. Don't drink when you drive, ha? Para hindi kayo magka-counterflow. Maraming salamat. Katunying ka, Jerry. Susunod! Kayo iyak. Malakas Powers number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Thank you, kabayan. Ayos, nanonood at nakikinig talaga. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Alas 7:26 ng umaga, susunod! Tito Boy! Ayan na, abangan niya. Ayan. Sikat na aktres. Nag-ilusyon na ang ipinakikit ng sweetness ni aktor sign daw na ng panliligaw.
So medyo sweet si aktor. Akala nililigawan siya ni aktor. Yun. Diba? Yun pala yun ha. Sino kaya siya na umasa? Umasa talaga. Hindi masyadong umaasa. At dating COMELEC chairman Andres Bautista kinasuhan sa $1 million na suhol. Grabe, Sa $1 Amerika. million. Sa Amerika po ito. Amerika yung kaso pero ang suhol dito. Sa eleksyon dito noong 2016. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 727. Ang balita. Uy, biyernes na naman, kumbatsero. So bukas, happy weekend na naman tayo. Aba, parang may bala kang maglakwatsa, magliwaliw, kumbatsero. Aba, syempre naman, enjoy din pag may time. Buti na lang at may isang bangko na kahit weekend, may mga branches pa rin na bukas. Actually, kahit nga holiday. What? Hulaan ko yan, kumbatsero. Yan ba yung bangko na nagsisimula sa letter B? As in BDO? Natumbok mo, kumbatsero. At usually, ang mga bukas nilang branches ay yung mga nasa mall o di kaya malapit sa groceries para convenient at accessible. Yun, balita ko nga nasa 1,700 ang kanilang branches nationwide. Naman. At may 5,500 ATM machine sila sa buong bansa. Sinabi mo pa, iba din talaga kung gusto mong mag-open ng account, kumuha ng credit card o loans o ano pa mang financial product o service, hanapin mo lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyong lugar. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Meron daw pong mga jeepney drivers at operators na gustong tumigil sa pagtatrabaho. Na naman? Sa susunod na linggo. Meron na naman. Alamin natin kung bakit ayaw nilang bumiyahe. Ayaw nilang magtrabaho at gusto nilang magtigil pasada. Mula kay RH15, Giselle Regafort. Come in, Giselle! Ka Jerry Katunying, makikilahok ang ilang miyembro ng Piston sa Baclaran sa transport strike ng Manibela sa August 14 hanggang 16. Ito'y bilang protesta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang atrasan ng Public Transport Modernization Program. Ayon sa sekretary ng grupong si Marilyn Lapitan, pakinggan naman daw sana ng Pangulo ang kanilang hinaing at ang ipinasang resolusyon ng Senado na nagpapasuspinde sa modernisasyon. Idiniin ni Lapitan na hindi naman sila tutol na i-modernize ang kanilang mga unit, pero dapat panatilihin ang kanilang individual franchise at aprubahan ang disenyong gawang Pinoy. Sabi pa ng ilang operator at chopper, nagpa-consolidate na sila pero hindi talaga kakayaning bayaran ang modernized unit na halos 2 milyon. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga panayam. Hindi talaga kami mo tutol sa modernization. Ang inaano lang namin, rehabilitation. Hindi na kailangan na phase out yung mga jeep, di ba? Tama lang naman na i-modernize namin yan. Hindi kami tutol. Hindi namin kaya na yung sinabi na 1.6 na hindi namin kaya ulugan yun. Kasi yung pa dito, kapos pa nga sa pampamilya namin kaya na 1.6, wala na, mamamatay yung pamilya namin. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle. Samantala, kinasuhan na po ng federal grand jury sa Florida si dating COMELEC Chairman Andres Bautista at 3 executives ng Smartmatic dahil sa bribery at money laundering. Patay sa indictment mula 2015 hanggang 2018, isang Roger Martinez at Jorge Vasquez ang nanuhol ng $1 million kay Bautista. Nagmula umano ang pera sa isang slush fund na nakuha dahil sa ginawang over-invoicing ng halaga ng bawat voting machine na ginamit noong 2016 elections. Kinasuhan ng tig-isang bilang ng conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices sina Martinez at Vasquez. Kinasuhan din sila ng conspiracy to commit money laundering
at 3 bilang ng international laundering of monetary instruments. Kasama na si dating COMELEC Chairman Bautista at isang nagngangalang Eli Moreno. Maaaring maharap ang 4 sa 20 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kaso. So lahat ng mga nababanggit na pangalan na yon, mga taga Smartmatic. Sige nga, tanungin nga natin kay Attorney George Garcia, ang best friend ng Smartmatic. Chairman, magandang morning! Magandang morning po sa inyong dalawa, Katunying, Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan Apo, natin. kilala nyo po ba yung mga nababanggit na pangalan na yon, Chairman? Base po sa ating pagre-research, Katunying, Jerry, yung Roger Tignate, General Manager po yan sa Smartmatic, yung Eli Moreno, Vice President for Global Services ng Smartmatic, yung Jose Miguel Velasquez, Vice President External Operations ng Smartmatic po. Mga bigatin pala to. Talagang matataas din ang tungkulin sa Smartmatic. Napunta ho ba yung mga yan dito sa Pilipinas? Yung, lalo na yung binabanggit na mga, yung isa Venezuelan, yung isa US citizen. Sabi po ng ating mga tauhan, pumupunta yung dalawa, yung hindi po nila nakita, yung Jose Miguel Velasquez, pero yung dalawa po, yes, isang kulot at isang medyo walang, yun po yung description nila, yung sa dalawang pumupunta lagi dito. Yung kulot? Yung kulot? Yung kulot? Nakita ko din yan. Si Kulot! At isang walang buhok po. At isang Marehos. kulot, saka isang walang buhok. Ibig sabihin, kahit na panahon na po ninyo dyan sa COMELEC, nagpupunta pa rin dyan ito sa inyo, sa tanggapan ng COMELEC? Ngayon po, hindi na po. Dahil nga po siyempre, dahil hindi po sila nakapag-participate sa ating procurement, siguro kung yun ang dahilan kung bakit hindi na sila nakakadalaw o pupunta sa COMELEC. Pero before po, dahil sapagkat sila naman po yung ating provider, kung kaya maya't maya po sila pupunta sa COMELEC, pati po sa warehouse namin, Santa Rosa. Bago sila na-disqualify, nagpupunta pa rin dyan noon? Opo, tama po kayo dyan. At alam nyo, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, although may kaso pa naman sa Korte Suprema, ay yan po yung naging dahilan kung bakit kami nag-aksyon at nag-disqualify. Although sabi nga po ng ating kataas-taasang hukuman, mali kami sapagkat dapat hindi namin din-disqualify kaagad. Pero at least po, itong pangyayari ngayon, mga development na ito, to a certain extent po, Katunying, Jerry, parang vindication na po sa Commission and Bank ito mga pangyayari na ganito. Opo, okay. And related to that, ang pinakahuling development po na ito sa Amerika, sa Department of Justice ng Amerika, na kinasuhan na nga po itong mga nabanggit, including Smartmatic officials and former COMELEC Chairman Andy Bautista. Hindi po ba kayo maghahain ng additional pleading sa inyong apela sa Korte Suprema na kasama na po ito pong balitang ito? Katunying, sure na sure po yung gagawin natin. Talaga po itong bagong development na ito ay maaaring sana makapagkumbinse sa ating kataas-taasang hukuman doon sa inisyal na naging desisyon. Ayaw po natin i-preempt ang ating kataas-taasang hukuman sapagkat siyempre sub judicia. But definitely, ito pong development na ito ay napakahalaga sa amin. Sir Katunying, Jerry, 21 years of imprisonment po pala ito 21? Itong klaseng kaso sa Amerika. Nabanggit po namin kanina, 20 lang eh. Parang dinagdagan nyo, Chairman. Parang may galit kayo, Chairman. Pero, teka, so kung itunuloy pala ninyo noon na Smartmatic ang kasama pa rin at sila pa rin ang nanalo, ang sama pala ng sitwasyon natin ngayon, Chairman. Ayaw ko naman po sabihin na ganyan, kaya baka po sabihin naman po nila ay masyado ako nagdo-drawing na wala naman sa drawing. Pero alam niyo po yung pumasok na agam-agam sa ating po mga kaisipan na paano ito, kung sakasakaling hindi tayo mag-a-action, mabibintangan din tayo ng ganito sasabihin tuloy-tuloy lahat yan. At siyempre sa isip at sa puso ng ating mga kababayan, yung Garcia Commission, nabili yan at kaya naigbigay na naman ang kontrata sa kanila. So yun po yung aming naging dahilan sa mga panahon ngayon na maaaring hindi naman po namin maikiwala at sa sambayanan yung bagay na yan sapagkat nirespeto po natin ang proseso
ng United States sa kanila pong pag-iimbestiga at pagbubuo ng matibay na kaso laban po sa mga nasasakdal. Pero kahit hindi pa ho kayo napupunta sa amin Wag mo masyado idiin, kumbatsero. Aminado naman yung tao. kahit na kailanman ay hindi pa kayo nakakapunta sa amin sa Amerika. At ngayon wala pa kayong visa. Hindi katulad namin ni Kumbatsero na may 10 years kaming visa. Pwede po bang i-educate niyo naman kami? Malamang naman ay alam niyo rin ang proseso ng batas sa Amerika. Ngayon pong indicted na ito pong mga taga-Smartmatic at pati na si Attorney Bautista, ano po ang susunod na eksena ba dyan? Alam niyo po, grand jury po ito eh. Ibig sabihin ako, napakataas na klase po ng hukuman kasi sapagkat hindi po kayo basta makakasuhan kung hindi malaki at mabigat. Kaya po grand jury, hindi ordinaryo sa korte lamang. So, may mga jurors po na nag-determine kung talaga bang may merit ang kaso. Alam niyo po sa Amerika, Katunying Jerry, pagka nag-file ang US DOJ ng kaso, yung mga prosecutors nila, ay kabahan ka po. Sapagkat isa lang ang ibig sabihin, napakabigat ng kaso, kaya nila pinapailan. Kaya po yung mga lawyers po doon, ang kanilang ginagalingan nila yung pakikipag-compromise na pakumain na lang yung kulong o kaya yan po yung gusto natin mangyari. Yung plea bargaining. Dito, may mga magsasalita, may mga magsasabi kung ano talaga ang dulo at tunay na pangyayari in 2016. Eto po, Chairman, kanina nga pinag-uusapan namin ni Kumbatsero, ang pangyayari, yung kaso, yung naging mga paglabag nila sa iba't ibang klase ng batas, dito nangyari sa Pilipinas, yung bribery, yung bigayan ng napakalaking pera, tapos Amerika ang lilitis sa kanila ngayon. Wala ho bang magiging papel ang Pilipinas? Wala ho ba tayong kailangang sa amin yan, dalhin doon ang mga dokumento o wala ho ba silang kailangan sa atin? Jerry, Katunying, ang lahat po ng mga dokumento ay kailangan nila, iningi po nila sa atin, in-invoke po nila yung mutual defense, mutual legal assistance natin. So at yan po ay lahat ng taong gusto po nilang interviewin, kuhanan ng tinatawag na deposition ay pinagkatiwala, pinagkaloob po natin sa kanila. Isa-isa po nilang ni-request na makausap sa US Embassy. Silent lang po namin ginawa yun, hindi po natin sinalat. Dahil nga po sa request na rin po nila. At siyempre po, yung ang katanungan ngayon at yun din inaalam natin kung yung bandati namin pong pinuno ay under custody na po nila. Opo. Ano po ba balita? Ito po ba na-aresto na? Mukhang ganun po yung kasagutan, oo, pero mas maganda po manggaling din sa kanila yung confirmation. So yan inaalam din po natin dahil napaka-importante po niyan Katunying Jerry sapagkat ayaw naman po natin singilin tayo ng ating mga kababayan kasi ang sabi po, rigged bidding. Alam niyo po kasi, nag-create ako ng 11-man panel noong mga nakaraang taon upang imbestigahan yung tinatawag na rigged bidding. Kasi hindi naman po pwede mag-rig ang isang tao lamang ng bidding sa isang ahensya ng pamahalaan. So ang tanong, paano nangyari yon at sino yung mga responsible sa rigging down ng bidding? So ang impormasyon ninyo ay nasa custody na ng US authorities ang dating chairman ng COMELEC, si Ginoong Bautista. Meron po tayong ganong klaseng impormasyon at gusto po natin opisyal na mabigay sa atin ang impormasyon na yan. Opo. So, kung ang mga opisyal, tauhan ng COMELEC na may kinalaman doon, na imbestiga, nagdeposition na sa US Embassy, mayroon po bang chance na baka sakali kayo magkabisa na kayo bilang chairman ng COMELEC tumistigo. hindi man tumistigo kumbidahin ng husgado doon para magmasid sa kanilang gagawing paglilitis? Ay sana po maimbitahan din tayo para naman makatapak man lang tayo. Magkaka-10 years din ako dyan sa inyong tirahan. Makakadalaw din. Sana naman po magkaroon ng pagkakataon. Alam niyo po, napaka-effective po ng ating for information ng National Bureau of Investigation. Karamihan po sa mga dokumento nila galing po sa ating NBI. Kaya po ganun kataas ang pagtingin ko sa NBI. Talaga pong sinabi ng US na hindi nila mabubuo ang buong kaso kung wala ang National Bureau of Investigation. But one last question. Kung may kaso sa Amerika
may bribery, may money that changed hands. Ba't dito sa Pilipinas walang nagsampa ng kaso kay Chairman Bautista? Ipopursue nyo ho ba yan sa COMELEC? Ay, doon po sa 11-man panel natin na kinreate, kasama po yan at sabi nga po namin at nakakahiyaman, ay nanghihingi pa yung ating panel ng mga dokumento, hindi lang sa NBI kundi sa US. Ha? Doon pa nanggaling. Para palitan. Dokumento po kasi, may mga dokumento kasi na nanggaling sa dating asawa po. Na doon niya ibinigay. Doon niya ibinigay sa Amerika. Po na ibigay sa NBI. Opo. Okay. Si chairman lang ho ba? Si dating chairman lang yan? Walang ibang taga-COMELEC na kasapakat diyan o nadamay? Doon po sa naging indictment ay at yun po yung unang naipabigay sa atin. Sinasabi may isa pang opisyal ng Commission on Election. So yan po, medyo meron na kaming idea. At the same time, meron na kaming lead dahil parang nakukonek talaga siya dito sa dati namin provider. And therefore, maaaring yan po ay makasama doon sa aming ginagawang sariling investigasyon. Mataas din ang posisyon sa COMELEC, Chairman? Ay, opo. Pero wala na po ngayon. Mataas po ang posisyon sa COMELEC. Dating mataas din sa COMELEC. Okay, nabanggit niyo yung nag-aakusa sa inyo. Ang nakalagay hindi nyo pa ba dinidirekta na Smartmatic talaga ang nasa likod ng demolition job laban sa inyo o posible lang o dinirekta nyo ng Smartmatic talaga? Kahapon po ang sinabi natin, sobra lang po tayo nagtataka hanggang sa kasalukuyan, nabagabag po ako, bakit ba naman yung nagpadala na isang consultancy firm at pagkatapos yung mismong may-ari nito o manager, ay related at iisa po yung address ng isa pa niyang opisina doon po sa dati nating provider. Bakit yung isang address sa isang Pacific Island? So, ang aking pong katanungan, kahit naman po hindi tayo abogado, simpleng investigador ng bayan, makikita mo yung lead, bakit iisa ang address ng lahat ng mga opisinang ito? At nakita pa po namin, yung mismong opisinang isa, yung Albatros Technologies Corporated, ay under directly ng ating pong dating provider. Ganon? Pambirang pati. Pati pala yung gumagawa ng pabango sa CR Albatros? Oo. Nagulat niya po. So, kakasuhan niyo po ba Smartmatic tungkol dito, Chairman? Ako po'y dumulog na rin kahapon sa USDOJ sapagkat sa akin pong palagay. Number 1, yan po ay bank fraud. Number 2, kasi pinalabas na may account at saka may yung pangalan ko . Tapos yan po ay identity theft. Number 3, kahit sa definition ng Amerika po sa kanilang anti-money laundering, that's money laundering. Kasi nagpapadala sa isang account ng pera, isipin yung pwede magpadala pala ng milyon sa pera mo sa na ikaw ang nakapangalan kahit hindi mo account. Nakakatakot yun, ha? Nakakatakot yun. Sinabi rin po natin na maaaring ito'y connected sa kanilang, ang alam ko pa po kahapon kasi iniimbestigahan. Yung pala meron ng formal indictment o gusto po kanilang nakalagay. So, at least po, makukumpleto na yung picture na makikita po natin yung tunot dulo at talagang ano ba talaga ang kaugalian ng mga taong involved na ito. Mr. Chairman, maraming salamat po sa inyo at sana nga po ay magkaroon talaga ng resolusyon, managot ang dapat managot, especially nga at ang pinag-uusapan dito ay sanctity ng ating pong proseso. At dito sa nalalapit na eleksyon natin, mawala yung mga pagdududa, agam-agam, na ito'y bunga na naman ng panibagong rig bidding. Kala ko po naman po, Katunying, biglang binitin nyo kasi akala ko sana magkaroon ng visa ka na. Papunta dito sa amin. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you. Salamat po. Thank you so much. Si Attorney George Garcia, ang chairman ng COMELEC. Pangunahing balita. Sandali po lamang. Ay, Ka Rose Danting at Kuya Romel de la Cruz. Magandang morning. Gayun din kay Kuyang Elmer Bulos dyan sa Commonwealth.
Wala ba tayo dyan? Kuya Erwin Aguilar, mga tagapag-asa na nakatutok sa atin. Kuya Erwin Aguilar, baka gusto niyo na magpalit ng bubong na inyong bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, nandito na ang pinakabagong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo with your family and barkada. Fuel efficient at 6.6 features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa konsumo. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Ano pa hinihintay mo? Test drive na! Punta na sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership. Pangunahing balita sa showbiz. Ninong Dong Tolentino, magandang morning! Dr. Sam De Lasa, magandang morning. Wala ba tayong libreng pabuhok dyan? Engineer JC Ancheta, kumusta ba dyan sa Pangasinan? Ayan, si ka Jerry Labasan at saka Jerry. si Bernard Peralta. Aba. Ayan, ano ngayon? Parang bagong panganak. Bagong panganak. Born again. Parang newborn. Born again. Kaselo Lagmay, magandang morning. Kay Director Rox Versosa. Kuya Rox Versosa, good morning! Sino kaya itong TV host actress na nag-iilusyon na nililigawan siya ng collab team na aktor? Nag-iilusyon, ha? Nag-iilusyon daw kasi ang sweet-sweet ng aktor eh. Nung pala si aktor nakipagbalikan na sa ex-girlfriend niya. Ay, kawawa naman. Alamin natin ang latest showbiz balita mula kay Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, Engineer John Mercado ng PLDT, makinig ka! Diba? Bait. Talaga naman. Ay, makinig ka, Engineer, dahil sa totoo lang, yung hinahangaan mong magandang actress, nag-iilusyon at feeling niya ay nililigawan talaga siya ng naturang guwapong binata dahil nagiging sweet naman ito sa kanya at lumalabas sa mga balitang balak mo sa ligawan pero wala palang nangyayaring ligawan talaga. Ay nako, ang nakakaloka sa super mega nakakabaliw Katunying at Jerry ay walang kaalam-alam ting si actress na ito palang si aktor ay nakipagbalikan na sa dati niyang girlfriend at nagkabalikan na raw ngayon. Ang usap-usapan ay nagkausap daw ng masisinan si dating girlfriend at boyfriend na walang magsasalita kaugnay sa kanilang balikan dahil ang kanilang relasyon ay sinira ng intriga at mga chismosa. Naku naman, si actress ay maganda, sariwa, at talaga namang masasabi nating pagkaganda-ganda niya. Kaya naman napaka-unfair ginawa sa kanya ng kanyang nanliligaw na yata, pero parang hindi eh. Anyway, ang bida sa ating blind item ay si Actress A, Actress B, at Actor B. Si Actress A ay mahilig kumain ng mga Korean food, yung mga sausawan sa Korean. Si Actress naman ay... Parang kimchi, ganun? Parang ganun, masarap pa siya. Maanghang. Ang actress naman ay mula sa angkan ng mga magagaling na artista. Actor naman, itago natin sa initial na, ayan na, Papa P. Papa P. Hindi yun, basta Papa P lang. Papa P. Yan ang ating Oy, Marley, marami nagtatanong doon sa video mo na binabanggit mong video kahapon. Totoo nga ba daw yun? Yung video ng isang ano yun? Trolembang yun. Oo, tinatanong ni Kuyang Aris Ramos, ni Engineer Aris Ramos. Nakita mo ba yon? Ay, hindi ko nakita, pero kinukwento ng isang kaibigan ko. Sabi ko nga, i-send niya sa akin eh. Alam mo na ha, pag sinend sa'yo ha. Papabayad eh. Papabayad pa. Ibinebenta yung video. Alam mo, usong-usong ngayon niya, kapag mangingi ka ng video, mapapayaran sa'yo through Gcash. Ganon? Parang nagpaparinig ka.
Bigyan lang natin DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Tama tayo, Pilipino. Babu! Magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2. Oy, kumbachero, lumalakas pala ang piso ha? Lumalakas ba ang piso o humihina ang dollar? Baka nagsabay. Ito lang mga nakakaraang araw, palapit na sa 59. Ngayon, ang palitan pala ngayon ay 57.31. Aba! 57.31. Matindi ha? Magandang balita yan sa mga importers. At sa mga, marami, sa may mga utang. At siyempre sa ekonomiya natin in general. Pero siyempre, medyo may malulungkot dyan. Mga pamilya ng mga OFWs, yan, mga exporters. Bababa ng konti ang kanilang pera dahil po dito. Ayan, ganun talaga. Yan ang ekonomiya. At magandang balita, yung kahapon, 3.1% na lang. Yan pala pinakamababa in 2 decades na antas ng unemployment natin, dumadami may trabaho. Sana lang ay quality jobs. At ang ating ekonomiya, GDP 6.3%. Second fastest dito sa Southeast Asia. Southeast Asia. Mas mataas pa pala ang ating GDP growth rate sa China. So ibig sabihin may mga magagandang balita naman nangyayari sa atin. Pwede ba ceasefire muna sa bakbakan para maganda weekend natin? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Living is gone to walk on.